Magandang araw po sa inyong lahat at ito nga kakuli ko ang aking kurtina. So, syempre magtsitsismisan na naman po tayo ngayon for this video, no? Dahil alam niyo naman ang ginagawa ko dito sa channel ni Boss Mike, panggulo lang. O di naman kayo makipagtsismisan lamang po sa inyo. So anyway, ang pagtsitsismisan natin ngayon ay walang iba kung hindi si Consi Aiko Melendez. O, alam niyo naman na kasi nasa thumbnail na, di ba? So anyway, meron akong hunch 'no, na kaya siguro hindi naging successful yung relationship ni Aiko, ni Konsi Aiko at saka nitong si Congressman Jay Kung Hoon is because di kaya dahil sa political stance nila pareho, hindi kaya dahil sa magkaiba sila ng pinapanigan. As we all know, itong si Jay Kung Hoon ay kontra Duterte ito at parang may namumuong galit sa kanya sa mga Duterte, ganyan. At the same time, ito naman si Aiko Melendez, simula't simula talaga ay talagang pro Duterte ito. At ito nga, kamakailan lamang bumisita siya sa opisina ni VP Sara. So sabi niya dito sa nauna niyang post, nagkaroon ako ng pagkakataong bumisita sa opisina ni Madam President Inday Sara Duterte at magkaroon ng isang makabuluhan at taus-pusong pag-uusap. Isa sa mga labis kong hinangaan ay ang kanyang pagiging simple at mapagkumbaba. Napaka-accommodating niya at napaka-candid kausap, walang arte, totoo at bukas ang loob. Sabi mo yan. Nakakagaan ang pakiramdam na makausap ng isang leader na marunong makinig at may malasakit. Salamat sa oras, etc. etc. Tapos, sumunod na post niya, may rant ng kasama. So sabi dito, parang meron sigurong isang nag-post ng hindi niya nagustuhan tungkol sa pagbibisita niya kay Inday Sara. So sabi niya dito, nagparinig ang lola mo. Sabi niya, sana bago ka mag-post, fact check ka muna. Una sa lahat, wala na kami matagal na nang binabanggit mo na tao, si congressman yun. Pangalawa, taon ko na po kaibigan si VP Inday Sara Duterte. Diyos niyo ang mga utusan ngayon na manira, turuan niyo muna ng seminar ng tamang info para di mukhang ewan, pinagpo-post makasingilang. Anong singil? May utang ka ba? So anyway, alam niyo ba, eto trivia. Trivia! Ito si Sara Duterte, nung time na gumagawa ng pelikula si Daryl Yap, no? Alam naman natin yan na ginagawa niya lagi ng pelikula itong mga Marcoses, 'di ba? So meron isang gagawin dapat na pelikula na kasama na ang mga Duterte. Yun yung present time na wherein si Pangulong Bongbong Marcos na yun nanunungkulan bilang presidente dito sa Pilipinas. So yun yung gagawin na movie, yun dapat yung story. Kasi 'di ba meron Made in Malacanang, merong MOM, tapos merong MAM, yung MAM, yung mabuhay, aloha mabuhay ba yun? Basta something like that, no? So yun, meron tayong um, Made in Malacanang, Meme, Mom, Mom. Yung mga episodes nung mga pelikula ni Daryl Yap. So, gagawa din siya ng pelikula, aside from that, gagawa din siya ng pelikula yung present time na. Yung ito nga, yung pangulo na, si PBBM. Tapos, ang kukunin niya talaga na artista for Sara Duterte is walang iba kundi si Consi Aiko Melendez. So, ewan ko kung bakit hindi na natuloy, siguro dahil nagkalabo-labo na, nalaman na ng madlang tao kung ano talaga ang agenda ni Daryl Yap sa kanyang paggagawa ng pelikula. 'Di ba? So, parang hindi na nga natuloy 'yun. So, anyway, meron ding usap-usapan nun na first choice talaga si Aiko Melendez. Tapos, ang gaganap pa nga na Irene Marcos, ito talaga swak na swak talaga 'tong maging Irene Marcos. Ang Irene Marcos ay si Don Zulueta. Oh, 'di ba? Sobrang cute kasi talagang may pagkakahawig talaga sila, and aside from that, talagang sa tunay na buhay daw magkaibigan daw talaga si, si Irene Marcos at si Don Zulueta. So anyway, nung time nga na yon na pinag-uusapan na yung pelikula, may second choice pa sila. Ang second choice nila for that role na maging VP Sara Duterte ay si Claudine Barreto, which is nag-oo si Claudine nung time na yon. Hindi ko alam kung bakit nag-call off itong si Aiko Melendez dun sa role na yon, pero siya talaga yung first choice kasi nga may resemblance nga, 'di ba? Kay VP Sara itong si Aiko Melendez. Siguro din nung time na yun kaya siya call off dun sa offer na yun is probably because of jowa pa niya si Jay Kung Hoon. 'Di ba? Iyon ba yun? May factor ba yun? Kasi 'di ba, nung time na yun ano pa, ah, publicized pa yung relationship nila.
parang ano, eh, nakikita pa siya sa SONA, ganyan, nung mga times na yon. So, probably going strong pa sila nung time na yon, and, hindi pa nila hindi pa hinahayag masyado ni Aiko Melendez ang kanyang political stance, at siguro nire-respect na rin niya 'no, yung point of view ni Kong Hoon, kaya hindi niya siguro isang factor yun. Bakit ba? Magaling ako manghula, eh. Feeling ko yun ang isang factor kung bakit secondly siguro probably dahil because naninilbihan siya, nanunungkulan siya sa ating bansa 'no, nasa public office siya, kaya hindi siya puwedeng mag-shoot. Hmm. Isang factor yon na ano, kasi 'di ba pagka government official ka, bawal ka sa mga ganyan-ganyan, mag-artista, mag-showbiz, 'di ba? Kaya nga merong mga times na nagpapahinga talaga yung mga showbiz personality na nagpolitika, tapos hindi na ulit nanalo sa politics. So bumabalik sila ulit sa showbiz, 'di ba? Kasi wala silang ibang mapuntahan. Balik artista sila, balik showbiz. So, probably gano'n. So, anyway, ano na ba 'yan? Nasaan na ba tayo? Ba't ang layo na napuntahan. Eh, pero ba't gano'n, 'di ba? Si Rowin Padilla, 'di ba lumabas siya as Gringo Hunasan? Ay, nung bang Made in Malacanang politician na si Robin Padilla nun? Oh, bakit siya, 'di ba, ba't siya nakapag-shooting? O kaya nga, pero 'di ba, iniisip ko kasi pagka part ka ng public office or government official ka, bawal ka mag-showbiz-showbiz or gumawa ng pelikula or anything like that, 'di ba? Kasi si Lito Lapid umalis sa Batang Quiapo. Na-chika ko lang sa inyo, alam niyo naman, sabi nga ni Boss Mike 'no, mag-showbiz na daw ako. Mag-showbiz daw ako dito sa channel niya. Kasi nga 'pag gumagawa ako ng eto na, 'pag gumagawa ako ng topic, hindi niyo ba napapansin minsan pareho kami ni Boss Mike ng topic, nagsasagasa kaming dalawa. So, parang ako nagi-giveaway na giveaway naks! Channel mo 'yan? Ako pa yung nag-giveaway talaga. Hindi, siyempre channel niya 'to, 'di ba? So, parang ako mismo yung naglalaan sa kanya kung ano yung magandang topic, and then kasi 'pag ako ginawan ko pa, sinigundahan ko pa, wala ng manonood, 'di ba? So, ang ginagawa ko, nag-iibang topic na lang ako. Binubura ko yung mga previous na ginawa ko 'pag nakita ko, ay ginawa na ni Boss Mike, okey mag-effort tayo. Baka hindi bigay yung susunod nating sweldo, charot! Thank you so much for joining me at sa pagtitiyaga na manood ng aking mga vlogs. I'll see you next time. Bye-bye! Our beloved Boss Mike, Boss Mike.